guys, welcome back to my channel, and it's March already and tax season na naman, no? So para sa mga baguhan na katulad natin dito, ay ang tax season ay actually you can start doing your taxes from January to April 15. So April 15 is the last filing ng mga taxes, no? So nung first year namin, syempre, we don't know how to do it. And ideally, kung talagang hindi kayo comfortable pa to do the taxes, pumunta kayo sa mga tax prep or accountants, mga ganyan. So, para mas matanong nyo din kung paano siya ginagawa. Usually, say, ano ba yung mga services ng mga may tax preparer? Like H&R or Jackson Hewitt. I've tried both of those companies, and pricey for the family. Mostly parang like 350 to 400 ata yung binabayaran naming services noon. That's for the whole family na, like filing married, filing jointly, no? So ang advice ko, kung maggaganon kayo na company, hindi nyo siya masyadong matatanong kasi parang ibibigay nyo lang lahat ng papers nyo sa kanila, then sila lang ang ang maglalagay in everything, mag-fill up. Kay H&R Block, ang napansin ko, mas friendly siya in questions. Kasi yung last na nagamit namin si H&R Block ay very helpful yung tax prep na pinag-filean namin, and talagang ina-explain niya, no? Never kaming nakatry ng accountant. Hindi ko alam bakit. Siguro kasi first, wala akong kakilala. Second, nung time na may nag-refer na sa akin, nakapag H&R Block na kami, no? And then, going 4 years na kami dito, by April, magpa 4 years na kami. Yung ika-third year namin, I tried the TurboTax. So, most of the people, like yung mga Americans, talagang tayo sa mga mas cheaper, diba? So, nagto-TurboTax sila, and I wanna learn din how to do it. So, last year, na-try natin yung TurboTax, and yung pinaka-premium TurboTax ang tinry natin kasi syempre, first timer natin na gagawa ng sariling tax, 'di ba? So, doon tayo sa may assistance. Doon sa pinaka premium kasi pwede kang magtanong, 'yun. So, kung basic lang naman yung papers niya, like W2 lang, tapos wala naman kayong mga extra, okay na siguro yung mga basic na TurboTax, or mag H&R Block nga kayo, 'di ba? Sabi nila, ideally, kung medyo complex yung situation mo for the tax filing, they suggest na mag-accountant or mag-tax prep, yun. So, ngayon, alam ko last year nagawa ko na mag video on how to do it, pero hindi ko siya na-upload kasi it took me like 5 hours to really finish it, kasi dahil hindi ko nga alam. So marami akong ano nga ba to, back and forth, so hindi ko siya yung tuloy-tuloy na nagawa. Kaya, in combination, 5 hours almost ang ginugol ko talaga doon. So, ngayon, feeling ko naman, dahil confident na ako na madali lang siya, madaling gamitin si TurboTax kasi yung question niya, straightforward. Madali mo lang siyang masagot kasi yung mga tanong niya, hindi naman siya complex na ano yung kailangan mo. Yung tanong niya talaga is direct to the point. So, hahanapin mo lang siya dun sa papers. Ano ba ang mga kailangan mong ihanda kapag nag-file ng tax? So, lahat ng marireceive mo sa mail nyo na anything about tax, say W2 is if employed ka, sa mga employed ka as kahit saan man, 'di ba? Alam ko yung 1099, form 1099 ay contractual ata yun. So,
mga W2, 1099 or 1099 form. What else? Kung yung 1095C, para naman sa mga health insurance coverage yun, kailangan nyo din yun. So, 1095, 1099, W2, anything na pag may na-receive kayong mga papers na at pag tinignan nyo, yung merong nakalagay na pang 2024, that's really for a tax related, no? What else? Sabi nila, yung mga resibo, you know what? Nung ginawa ko yung sa TurboTax, walang area doon na please provide yung mga receipt. So, I don't really think na necessary or applicable yon na maglagay ng mga receipt from mga binibili natin, no? Hindi ko alam. So, let me know kung meron kayong idea about it kasi never ko siyang nagawa. Never akong nag-input ng mga receipt. Ang alam ko lang na receipt na nilalagay natin ay, example for me, dahil nga influencer content creator, we have this we're earning income in doing these videos, diba? So we receive paper then from the YouTube na we earn this income and we have to file it, no? So natutunan ko kay H&R Block na we can submit yung or write off, they call it write off, na kung ano yung mga gamit na nagagamit namin in doing content creation. So, those are the things na necessary yung receipt. Kasi you really need to show na ginamit mo siya for a certain purpose. Yun. So, yun ang, pero yung feeling ko yung mga groceries, I don't think so na kailangan natin yan i-file kasi it's really part of parang expenses na talaga natin sa buhay, diba? So yun, I will show you kung paano or kung ano yung expectation na gagawin sa TurboTax. Sa TurboTax, basta mag-create ka lang ng account, you have to choose what kind of plan, parang plan, yung gusto mong purchase sa kanila. May pinaka-basic sila and then may pinaka-premium sila na yung premium may assistance or chat assist na nakasama. So, si basic ngayon ang gagamitin natin, di ba? Kasi yung last year na ginamit namin si assist, almost 150 to 200 din yung binayaran ko. So, sabi ko parang dun sa 5 hours, tapos nagbayad ako ng ganung amount, parang hindi siya sulit. Diba? Sana nag-H&R Block na lang ako na pinasa ko lahat ng papers and then they will do everything. So, ngayon, gagawin natin ay yung pinaka-basic na TurboTax. And dahil nga meron na akong file last year, ang tawag dito, napupul na niya, nare-read na niya kung ano yung na-file last year. Okay? So, medyo, hindi ko na ipapakita, syempre, yung mga information kasi confidential yan. Also, kung tatanungin nyo kung ano yung better for married, kung file separately or file jointly, I really don't know which is really better, no? Pero, even you file separately, you can only choose each one of you kung sino sa inyo ang mag-claim dun sa dependent. Hindi nyo siya pwedeng i-claim at the same time. Kasi, ma-audit din kayo ni IRS and malalaman din nila na, teka lang, isa lang naman yung anak nyo and then you're filing both, diba? And you really can't. No? So, isa lang sa inyo ang magpa-file nun. Siguro, kung less or below talaga yung income nung isa sa inyo, siguro yun yung advantage. Pero for me, naisip ko kasi na baka advantage yung kapag yung isa mas mababa talaga yung sweldo na mag-file separately para mas or ma-exempt sa tax or mas lesser yung tax. But naisip ko, since jointly naman kayong nagfa-file, yung bracket ay tumataas din. So, even if you file jointly, hindi rin naman siya super laki. Diba? Kasi,
nag-iiba nga yung brackets sa from single to married. What else? So, ayun lang. So, mga papers ihahanda and mga informations nyo lang. Technically. So, kung file jointly, isa lang sa inyong nagpa-file as jointly. So, like, sa amin, filing jointly kami, pero ako yung nagpa-file for us both. Kasi, ilalagay mo naman yung lahat eh. So, income ko, income ni hubby, and then everything sa isang filing na yun. No? So, ayun. So, let's, I'll try my best to show as much as possible what I can show, no? And then, let's see. Okay? So, ito yung TurboTax, and then you just need to sign in, register, sign up, no? So, ito yung mga question like, every time na next kayo, may mga question na ganito. So, very simple lang siya, and then click ka lang ng click. So, ito naman yung sinasabi ko na assisted na TurboTax. So, parang 209 yung rate niya. And then, let's see here kung ano pa yung other option for TurboTax. So, ayan siya. The lowest is yung DIY na 119, expert help, and hand it off. And makikita nyo naman dito kung ano yung mga inclusion. Okay? And then you just have to choose. So, ayan, pinili natin yung pinaka basic na TurboTax. So, ito naman yung other products na mas mura. So, may free edition na halos free. Then, deluxe is 59. And then, the premium na, which is 119 nga na initially na pinili natin. And dito naman yung kung ano nga yung inclusion. So, depende kung how complex your filing, pipiliin nyo lang dito kung ano yung applicable for you. So, let's try. Let's see if we can just go to deluxe. So, ayan. So, ganyan siya nagsa-start. Parang you got this. You have like 54 minutes to do your filing. Checkers. And then, here sa gilid, sorry for the camera. Ayan. Makikita nyo kung ano yung mga kailangan nyong i-fill up and i-accomplish bago nyo i-submit yung file nyo. So, ayan, you will just start to do your personal information. Just fill up everything that you can. Ganun lang siya. So, probably I will just skip some of those information na hindi ko mabublurred or hindi ko na matatakpan kasi it's a confidential information. No? Ayoko naman i-share yung mismong tax information ko. So, these are the example of some of the questions. So, katulad niyan. Very straightforward na question. I-click nyo lang kung anong applicable for you. So, this is another question about your household, kung ilan dependents nyo, or are you married, single, or whatsoever. So, this is another question. Did either of you make money in any other states? So, just choose whatever is applicable to you. So, ito yung sample ng pag-fill up kung ano yung nasa W2 nyo, i-fill up nyo lang dyan. So, you have the option to upload the document and then automatically na lang na i-fill up dito. Or you can type it manually. So, it's really up to you. But this is how you fill up yung mga information na nasa papers niyo. So, madali lang naman siya. Like, for example, this one, box 1. So, ang titignan nyo is yung box 1 dun sa paper nyo, and then make sure that it is stating wages, tips, other compensation. Next is say box 2, federal income tax withheld. So, ganun nyo siya babasahin, hindi yung, saan ko mahahanap tong mga to dun sa paper. So, always check, read the instruction. So, focus on box 1 to 20. And then, it's okay to leave empty boxes blank. And it depends on what are the applicable information that they need. Okay?
So, ito naman, if you are adding another W2, say marami kang employer, say tatlo trabaho mo, diba? You have to add different W2. So, you can just add another W2 and then just need to fill up, say, start with the employer ID, tapos mapupul na ni TurboTax yung information ng employer na yun. And then, you can just fill up yung mga remaining na information needed. Okay? Hi guys! So, ayan. At total na na-compute ni TurboTax sa akin ay ito yung refund ko. Okay? So, hindi ko na ipapakita yung breakdown kasi i-breakdown niya ni TurboTax on ano yung naging total income mo for the year compared for ganyan, and then yung total na wages for your job, your spouse's job, taxable pension distribution, standard deduction, all other credits, mga withholdings, and etc. I-breakdown niya yan sa inyo. So, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi that's a very confidential, di ba, information. Hindi ko naman pwede ipakita yan sa inyo. But, yun nga, medyo nakakuha tayo ng refund for this year kasi for this year, nag-move ako ng trabaho. So, I stayed PRN sa previous hospital ko, but I have a new hospital for as full-time. And then, na-notice ko dun sa payslip ko na hindi pala na-declare or hindi na nalagay yung anak ko as dependent dun sa tax status ko. So, technically, ako, ina-expect talaga na may marirefund kami dahil nga hindi siya na-declare na dependent ko. So, kumbaga, nagbayad ako ng malaking tax for my income. Yan. So, ayun. So, kaya na ina-expect ko talaga na may marirefund ako kasi nga, because of that, nung na-notice ko yung sa pag binigay na kasi yung W2 mo, nung na-notice ko na hindi siya declared, doon ko na siya inayos for this year. Yan. So, yun lang guys. Madali lang gamitin ng TurboTax kasi i-walk through naman kayo kung ano yung mga kailangan mo sagutan, saan mo hahanapin yung sagot. So, madali lang siya, technically, no? Hindi siya complex as what we are taught to be, no? Kumaga, yung ina-expect ko na, ay, baka mahirap, ganyan. So, this time, dahil wala na siyang assist, dahil nga last time, nag-try tayo nung assist, pero hindi naman ako technically na-assist ng husto kasi sa sobrang dali niya na at straightforward, hindi ko na kailangan ng sobrang live chat, assist, ganyan. So, ayun. So, ang tinry na lang natin ngayon is yung mas lesser na or basic. Hindi naman yung pinaka-basic na 60 something. Yung doon tayo sa 120, 119 na deluxe. Yun lang. So, yun lang guys. Again, ang last day of filing ng taxes dito ay April 15 and we always do the taxes. No, tayo yung gumagawa dito ng taxes. Hindi unlike sa Pilipinas na, 'di ba? HR lang ganyan and then wala na tayo talagang iniintindi. So, kung ayaw nyo naman umintindi na talagang wala kayong tiyaga para sa sarili nyo, then just hire accountant or yun nga, mga tax preparer. Yung TurboTax naman, they will always support you for the random audit just in case na ma-audit yung tax filing nyo. Okay? So, yun lang. Ifa-finalize ko lang to tapos magsasubmit ng payment kung may kailangang bayaran with the federal and your state. Yun. So, ayun lang. Pwede nyo rin na i-connect yung bank account nyo para kung may refund kayo, diretso na lang din na makukuha nyo yung refund through your bank account. So, yun lang guys. Thank you. Kung may question kayo or kung meron kayo ring ma-share na parang better software, I think California has their own free
tax form na ginagamit nila na wala talagang bayad, and that is under IRS. Kasi na-try ko nang maghanap noon kay IRS kung talagang may free na form na pwedeng gamitin to file your taxes, and unfortunately hindi lahat ng state ay equipped pa nung free na yon. So ang alam ko lang, California is one of those who are fortunate to have this free filing of taxes. So yun lang guys, thank you so much sa pagsama sa akin in doing all of these taxes. For this year, ang masasabi ko, mas lesser yung pagka-toxic ko. Kasi last year medyo na-toxic ako kasi nga dahil bago, first time kong gawin yung pagpa-file ng tax on my own, ang dami kong papel, tapos nahihilo ko kasi kung saan ko hahanapin, ganyan. Pero after that, masanay na rin ako, no? For this year, medyo mas smooth and mas mabilis na yung pag-process ko ng taxes. So, yun lang guys. Thank you so much!